Boss, pasensya na po talaga, hindi ko naman. Po. Stop, we'll talk about this tomorrow. Putol na. Raven sa kanya, bago napabuntong hininga. Saglit. Siyang napatingin sa labas, iniisip kung saan. Magpapababa si Hestia. Hindi nito sinabi sa kanya. Kung saan niya ito ihahatid. Where's your apartment? Tanong niya na tila. Ikinataranta ni Hestia. Napatingin si Hestia sa paligid. Boss dito na. Lang sa tabi, magtaksi na lang po ako pauwi, ani ni Hestia. Umiling si Raven at tumingin sa kanya. No, tell me at ihahatid kita. Anito? Hindi alam ni Hestia kung paano siya magdadahilan. Alam niya na desidido ang kanyang boss na ihatid siya sa apartment niya. Ang kaso ay, wala naman siyang apartment. Hindi naman niya pwedeng sabihin na sa company siya tumutuloy. Mas lalo siyang mabebenggan ito at siguradong aalisin siya sa trabaho. Sa may 24 Fifth Avenue po. Pagsisinungaling niya. Sa street lang din kung saan apartment mo. Noon, tumango siya. Inisip niya na malamang ay hindi. Na ito magtataka. Hindi naman yon malayo sa company. Maglalakad na lang siya mamaya. At isa pa, masyadong makitid ang daan doon kaya sigurado siya na hindi ito mamimilit na ihatid pa siya sa looban. Pagkasabi niya ay tahimik pa rin si Raven na nag-drive. Samantalang si Hestia ay hindi na rin nagsalita. Hanggang sa makita niya na nagri-ring ang kanyang cellphone. Tinignan niya iyon at nakita niya na nanay niya iyon. Alam niya ang dahilan kung bakit ito tumatawag. Kaya naman ay sinagot niya. Hello. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil mabilis niyang inilayon sa kanyang tainga ang telepono dahil sinigawan siya ng ina. Sa sobrang lakas ng sigaw nito ay napatingin sa kanya si Raven. Natila narinig din ang kanyang nanay. Hindi niya kasi sinasagot ang tawag nito kanina. Dahil nasa hapag siya at kumakain. Nakakahiya naman. Kung tatayo siya habang kumakain ang mga boss niya. Kanina pa ako tumatawag sa iyong punyetang bata ka. Ano ba ang meron at hindi mo sagutin ang tawag ko? Tangina naman eh. Ginagawa mo akong tanga kakahintay. Ano? Kailan mo ipapadala? Napangiwi siya bago tinakpan ang telepono dahil rinig talaga iyon. Napabuntong hininga siya at nakatakip pa rin ang telepono na tinanggap iyon. Nay, pasensya na tisero. Kumakain po ako kanina kaya hindi po ako makasagot. Wala akong pakialam kung hindi ka pa kumakain. Ang importante ay ipadala mo ang hinihingi ko. Opo. Ma, ipapadala ko po bukas. Anong bukas pa? Kailangan ko na yun bukas. Akala ko pa naman na ipadala mo na. Napabuntong hininga siya. Nahihiya dahil naririnig ng kanyang boss ang pagtatalo nila. Ma, bukas po promise. Pasensya na po, ibababa ko muna. Po ito, nandito po kasi ang boss ko. Aniya at hindi na. Hinintay ang sasabihin ng ina at agad na pinatay na ang telepono. Pagkatapos ay napatingin sa labas. Boss, dito na po ako. Aniya nang makita ang street na sinabi niya sa kanyang boss. Huwag ka munang bumaba. Ipapasok ko sa eskinita ang sasakyan. Ani pa ni Raven. Ngumiling si Hestia. Hindi na po, boss. Ayos na po. Ako rito. Baka po magasgasan ang sasakyan mo. Rito. Hindi. Hindi na napigilan ni Hestia ang kanyang mga luha. Umiling siya, ngunit ipinakita niya ang ngiti sa kanyang boss. Hindi na po boss, ayos na po ako rito. Saka, hiyang-hiya na rin po ako nakakahiya po ang mga pinaggagawa ko sa araw na to. At alam kong
Galit ka sa akin. Pasensya na po talaga. Kaya kung ihahatid mo pa po ako sa loob ay baka hindi ko na po. Alam kung saan ko pa kukunin ang mukha kong iharap sa'yo. Hindi umimik si Reven. Bagkus hinayaan siya. Nitong bumaba ng sasakyan. Napabuntong hininga si Hestia at pinunasan ang kanyang mga luha na sunod-sunod ng pumatak. Tinahak niya ang daan papasok ng eskinita kahit pa na hindi doon ang daan niya pabalik ng kumpanya. Samantalang si Raven ay hindi naalis ang tingin sa sekretaryang humihikbi habang naglalakad. Papasok sa loob ng madilim na eskinita. Ibinuga ni Sandra ang usok ng kanyang sigarilyo. She's still in the company because she have paperworks to finish. I have my job. Anya pa dahil inisip niya na kailangan niya pang manatili hanggang gabi para tapusin ang mga dapat tapusin. I can't wait. Makabingwit ng mayaman para hindi ko nagagawin. 2. I hate being an employee. Anya pa bago humitit ng sigarilyo. Sa isip niya, kung sekretary pa rin siya ni Reven ay siguro pa relax na lang siya ngayon. Ngunit, hindi dahil nandito siya at nagpapaalipin sa kumpanya. Akmang magsisindi ulit siya ng sigarilyo dahil naubos na ang kaninang hinihit. Nang makita niya si Hestia na pumasok sa fire exit ng company. Bakit nandito siya? Tanong niya ng may pagtataka. Wala nang employee sa kumpanya maliban sa kanya. At wala rin naman siyang maisip na dahilan kung bakit nandito ito. Hindi kaya may ginagawang kung ano ito. Dito. Kating-kati si Sandra na malaman kung may ginagawang masama si Hestia. Lalo pa at inis siya sa ugali nito. And hindi niya pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito na malaman kung ano ang ipinupunta ni Hestia rito sa ganitong oras. Lalo pa at dito ito sa fire exit dumaan samantalang pwede naman ito sa may entrance pumasok. Maliban na lang kung may tinatago ito. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sandra at agad na itinago ang kanyang sigarilyo at maingat na sinundan. Ito. Nagtataka pa siya nang sundan ito sa fire exit. Stairs paakyat. Nainis siya dahil halos hingalin siya sa pag-akyat. Doon. Lalo pa at mukhang sa palapag ng opisina ni Raven ito balak na magpunta. Ano ba ang nasa isip ng babaeng ito? Pwede naman siyang gumamit ng elevator. Tanong niya pa sa kanyang isipan ngunit hinayaan niya nang at patuloy na sinundan na lang. Ito paakyat. Hanggang sa marating nga ni Hestia ang palapag ng opisina ni Raven. Muling sumilay ang ngiti sa labi ni Sandra. Lalo pa. At mukhang kagaya nga ng kanyang iniisip ay sa opisina ni Raven ito pupunta. Ano naman ang plano niyang gawin sa opisina? Nito ng ganitong oras. Hinayaan niya ito at hinintay na lumabas ulit para kumprontahin. Iniisip niya na kung magnanakaw ito at siya mismo ang makakahuli sa akto ay malaki ang chance na matuwa sa kanya si Raven ay siya ang ibalik na sekretary niya. At kapag nangyari iyon, gagawin na niya talaga ang lahat para mabingwit ang kanyang boss. Naghintay siya sa labas, ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya naman, ay sinilip niya ito. At sa kanyang pagtataka, ay nakita niya ulit si Hestia na may hawak na tuwalya at isang touch. Napakunot ang kanyang noo sa kakaisip kung ano ang gagawin nito. Bukod pa roon ay nakabihis na ito ng shirt at shorts lang habang nagsisipilyo sa loob ng opisina. Naupo pa ito sa mesa niya at binuksan ang computer. Tumayo ito saglit upang pumasok sa loob ng opisina ni Boss Raven. Nagtagal ito roon kaya naman ay mas lalo siyang nagtaka. Malamang ay nagkakalkal doon ang babaeng iyan. Nagnanak ng kung anong pwede niyang nakawin. Kinuha niya na iyon pagkakataon para pumasok sa doon upang hulihin ito sa akto.
Pagkapasok niya ng silid ay napakunot ang kanyang noo nang makita na bukas ang pinto ng storage room sa opisina. Lumapit siya roon para tingnan kung bakit iyon buksan. What are you doing here? Napalingon si Sandra sa kanyang likuran at nakita roon si Raven na nakatingin sa kanya. Napasapo siya sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Sir, sabi ni Sandra kay Raven. Ganoon pa man ay agad niyang ninitian ito. Boss, hello you, what are you doing here? Tanong ulit ni Raven. At ngayon ay kita ang pagkairita sa mukha nito. Sir, nakita ko kasi Coronel dito sa office. Yun ang ganitong oras kaya sinundan ko siya. Nakapagtataka lang po si is dumaan siya sa fire exit. Tapos nakita ko pa po kanina na nakapambahay siya. Na tila akala mo ay ginawang bahay itong office mo. Actually sir, pumasok po siya sa main office. Moon, you're curious about what's Mo secretary's doing here in our office. Akaw, hindi mo ito opisina at bakit? Nandito ka pa at this hour. Ngumiti si Sandra. I'm working, sir. May mga files ng employees po akong tinapos. Pauwi na rin po ako. Actually nang makita ko si Coronel. I'm just concerned sa staff po natin kung bakit nandito pa siya at this hour. If hindi po ako nagkakamali, hindi ka po nagpapa-overtime sir, hindi ba? Wala rin naman po. Na-file na overtime si Coronel, samantalang parang lagi na P0 siya nandito. Lang beses ko rin po. Kasi siya napapansin na maaga siya sa company at sa employees room pa P0 naliligo at nagaayos. Concerned lang po ako. At pati na rin po sa inyo, sir. Baka rin po kasi may ginagawang kung ano si Coronel sa office nyo. Nandyan po siya sa loob. Maganda po if sabay natin siyang kumprontahin kung bakit po siya nan. She's here because I'll ask her to work late at night. We have a very important client and she's helping me with the presentation kaya rito na rin siya. Halos tumira. You have a problem with that? Tanong ni Raven kay Sandra kaya natahimik ito. Again, may problema ka ba? Kasi kung wala you can leave now. Tumango si Sandra at tipid nang umiti kahit pa naman nahalata sa mukha niya ang pagkahiya. Okay, sir. Aalis na po ako. Have a great night, sir. And please remind Coronel to file for overtime. Baka po kasi magkaproblema kung late na po siya. Magpasa. I let her know. Sabi naman ni Raven. Dahil doon ay wala nang nagawa si Sandra kundi ang umalis na. Nag-flush siya ng toilet at agad na naghugas ng kamay sa sink. Itong sira na lang sa opisina ni boss. Raven ang ginamit niya lalo pa at hindi na siya abot. Kung ang gagamitin niya ay ang nasa labas. Ramdam hiya ay hindi siya natunawan sa kanyang mga kinain. Sumakit lang ang tiyan niya. Dahil sa stress kakaisip ng nangyari kanina. Sino na naman ang makakakain ng maayos kung nasa harap niya ang mga boss niya? Lalo na si Boss Raven na walang kaalam-alam sa racket niya. Bahala na bukas kung ano ang mangyayari. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Marahil ay dahil sa pag-iyak niya. Pero ganun naman talaga. Kahit mahirap ang buhay rito sa Maynila ay kailangan niyang tiisin. Hindi siya pwedeng bumalik sa kanila. Nang wala man lang napapatunayan sa mga magulang niya. Isa pa siya ang inaasahan ng mga ito. Lumabas siya, ngunit hindi inaasahan na may makitang tao na nakaupo sa swivel chair sa gitna ng silid. Boss, Raven, gulat niyang sabi habang nakatingin sa binata. Now, tell me everything, Hestia. And don't dare na magsinungaling ulit sa akin, sabi nito na ikinatakot niya.